Noong June 8, 2026, pumanaw si Rene Clark Baterbonia, isang miyembro ng men's basketball team ng Ateneo de Manila University, matapos masangkot sa isang insidente ng pagkalunod habang nasa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kasama rin niyang nasawi ang kanyang teammate na si Divine Adeli. Ayon sa pahayag ng Ateneo, labis nilang ikinalungkot ang pagkamatay ng dalawang student athlete. Nagpaabot ang university ng pakikiramay sa kanilang mga pamilya, kaibigan, coaches at mga kasamahan sa kupunan. Nangako rin ng paaralan na magbibigay ng suporta sa lahat ng naapektuhan ng trahedya. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagduluksa sa komunidad ng Palakasan at sa buong Ateneo. Marami ang nagbigay ng pagpupugay sa dalawang manlalaro at nanawagan ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong pangyayari at maiwasan ang katulad na trahedya sa hinaharap. Si Rene ay isang 19 anyos na basketball player na nakilala bilang isa sa pinakamahusay na batang manlalaro sa Mindanao. Siya ay nagmula sa Agusan del Sur at naglaro para sa Davao Region sa palarong pambansa. Nag-aral siya sa Ateneo de Davao University at naging pangunahing manlalaro ng kanilang kupunan. Noong 2025, tinulungan niya ang Davao Region na makuha ang kauna-unahang kampyonato nito sa basketball sa palarong pambansa. Dahil sa kanyang natatanging performance, siya rin ang naging Most Valuable Player o MVP at napabilang sa Mythical 5. Bahagi rin siya ng kupunang Pilipino na nagwagi ng gintong medalya sa ASEAN School Games sa Brunei noong taong 2025. Dahil sa kanyang husay, nakakuha siya ng scholarship at nakatakdang maglaro para sa Ateneo de Manila University sa UAAP Season 89. Kasunod ng trahedya, lumabas sa social media ang mga haka-haka tungkol sa posibleng foul play, hazing o sobrang hirap na training bilang bahagi ng team building activities. May ilang netizens ang nanawagan ng mas malalim na imbestigasyon at pananagutan mula sa mga organizers. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na ebidensya o pahayag mula sa mga otoridad na nagpapatunay na may foul play o hazing na nangyari. Ang mga ito ay nananatiling aligasyon at haka-haka habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Pero may mga lumalabas na testimonya at pahayag sa social media at podcast discussions na nagsasabing matagal nang mahirap at minsan ay delikado ang ilang team building activities ng Ateneo Basketball Program at may mga dating atleta o manong muntik ng malunod sa mga nakaraang aktibidad.